mga kabombo, hinimok ni Senator Raffy Tulfo si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco na pati na yung iba pang mga opisyal ng naturang ahensya na mga tourist destination sana ang higit na ipromote at mga event pati na ang mga travel deals at dapat na higit itong bigyan ng pansin sa halip na mismo mga opisyal ng ahensya ang itampok sa mga featured programs. Ito ay matapos ngang lumitaw ang mga larawan ng kalihim sa ilang magazine at marketing materials sa halip na mga tanawin ng ating bansa ang ilathala. Gate nga ni Senator Tulfo, dapat na nakatuon ang promosyon sa mga destinasyon ng Pilipinas at hindi sa personalidad ng kanilang ahensya. Narito ang naging bahagi ng mga pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na it will not sell pag doon sa mga marketing materials natin puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi another thing one thing na na-notice ko, halimbawa meron tong sa Japan ba ito na magazine. I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin, sa halip ang nakalagay dito, ikaw and then yung mga groundbreaking pinapakita natin, sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river, the 8 wonders of the world, yun, Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po at saka yung mga groundbreaking ceremony which will not sell. Bagian ang mga pahayag ni Senator Raffy Tulfo ng Public Services Committee. Pero para naman sa panig ni Secretary Frasco, wala siyang pahintulot sa paggamit ng kanyang larawan at hindi niya nais na i-promote ang kanyang sarili at hindi rin kinontrata o binayaran ng Department of Tourism ang magazine na naglabas ng cover kung saan siya ay itinatampok. Narito naman ang mga pahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Promotions is concerned, and which is our chief mandate, I would like to put on the record a matter that has been already clarified by the Department of Tourism. In that, the magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image for that magazine. That being said, I wish to clarify that the Department of Tourism maintains 2 social media sites. Bagay naman yan ang naging pagtugon ni Secretary Cristina Frasco kaugnay ng investigasyon ng Senado kaugnay doon sa pagpapalakas ng turismo. Sa kasalukuyan, target ho ng ahensya na makapagtala ng mahigit 7.7 milyon na international tourist arrivals ngayong taon bilang bahagi ng pagbangon mula sa pandemya. Binanggit din ni Senator Tulfo na malaking oportunidad ang nasasayang kapag hindi tanawin ng bansa ang ipinapakita sa mga materyales dahil nababawasan ng interes ng ilan sa mga turista. Ginigit ni Frasco na bahagi naman ng kanyang tungkulin ang pagbisita doon sa mga destinasyon, kaya automatiko umano na nakukuhanan ng mga larawan ang kanilang aktibidad upang ipakita ang suporta ng pamahalaan. Gayman, nanindigan nga ang senador na hindi dapat maging vlogger style ang kampanya ng naturang kagawaran. Sa uli naman ay sinabi ni Senate Committee on Tourism Chairman Senator J.V. Ejercito na hindi lang dapat sa promotion nakatutok ang effort ng ating bansa kung gusto talagang palakasin ng turismo, kundi maging sa mga infrastruktura at kayusan ng biyahe, pati na ang peace in order kung saan pangunahin itong ikinukonsidera ng mga bumabiyahe papasok sa ating bansa. Narito naman ang tinig ni Senator J.V. Ejercito. Our aim is really to improve on, as mentioned by Senator Ligarda, kayo po talagang promotion lang, no, the OT. But the rest, sabi ko nga, parang bahay yan eh. No, nag-imbita tayo, but handa ba yung bahay natin, no? Infrastructure later, we'll ask yung trip, no, yung mga road to tourism areas, ano namang date. So the main
factors on why we are, of course, trailing, of course, our ASEAN neighbors in terms of tourism arrivals, seat peace and order, infrastructure, airport, no, traffic, no, inconvenience. So at least we will have the committee will have an idea on what things that we really have to improve on so that they can also accommodate and at least welcome our tourists, no, with better welcome our tourists. Tinig naman niya ni Senator J.V. Hercito ang pinuno ng Committee on Tourism dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.